Sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend, pwedeng matuto ng kasaysayan, kasabay ng pag-enjoy ng ilang pagkaing Pinoy sa Intramuros at Rizal Park. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, dito nga sa aking kinaroroonan sa Rizal Park, mabango at nakakagutom ang simoy ng hangin dahil panay pa rin po yung luto nila dito dahil may mga kababayan tayo na dumadaan dito para sa kanilang hapunan. Bago po ang food bazaar na ito na itinaon ang pagbubukas sa selebrasyon ng Filipino Food Month. Kare-kare, kwek-kwek, pakbet, adobo. Ilan lang yan sa mga pagkaing Pinoy na pwede ngayon tikman sa mga makasaysayang Intramuros. Pinoy Food Month kasi ang Abril, kaya may pa-food bazaar ang Tourism Department. Bentang-benta naman ito sa German na si Martin Henry. So I tried the bloody pork menudo and adobo, yes. Okay, so what do you think of Filipino food? I like it. Adventurous pala sa pagkain itong si Henry. Kaya, here, you should try this, sir. Chicken feet adobo. how is it? Very tasty. Umaasa ang mga nagtitinda dito na makakahanap sila ng mga bagong tagahanga ng pagkaing Pinoy. At least pag uwi sa kanila, masasabi nila sa kanilang mga pamilya, sa kaibigan na ganito masarap ang mga Pinoy cuisine. Konting lakad lang at makakapasyal na sa Rizal Park na mahalagang saksi ng kasaysayan. Sa Noli Me Tangere Garden ito, hindi rin nagpahuli ang food bazaar ng grupong Kilometro Zero, samahan ng mga dating street vendor na madadagdagan pa ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon simula Lunes. Pag kasi ang pagkain Pilipino #1 eh. Sabi ko nga hindi magtitipid ang Pilipino kahit pa nga mahal, di ba, pagdating sa pagkain. At saka ang yaman natin sa kultura ng pagkain. Mula sa pagiging street vendor, nag-training daw sa TESDA ang mga may pwesto rito. Malinis sa mga paninda, nakasuot pa sila ng hairnet, speed guard, apron at iba pa. Kaya proud si Ruth na sa kabila ng kanyang pakikipagbuno sa sakit na cancer ay hands-on sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Ay, lagi po ako nandito, kaya pag tinawag ako nandito, chine-check ko sila alas 5 ng umaga kung kumpleto sila. Ang lagi ko sa kanilang sinasabi, ang ikamamatay ko hindi yung cancer ko, kundi yung wala silang hairnet, ma'am. Sa Rizal Park at Intramuros, natuto ka na ng kasaysayan, nabusog pa ang iyong tiyan at may nakilala ka pang kahanga-hangang mga kababayan. Vicky, dito sa Rizal Park, ayon sa Department of Tourism, bukas sila mula Biyernes hanggang Linggo. Mula po yan sa 7 a.m. hanggang 10 p.m. Pero maaari para madagdagan yung mga araw na yan, ha? At sa Intramuros naman po, nakabukas sila araw-araw mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Literal na pa-fall ang atraksyong may enjoy sa isang adventure park sa Bukidnon. Pwede mo raw kasing isigaw ang lahat ng iyong hugot sa 120 feet drop zone at pagtalon sa 8-story base jump. Handa ka na ba? Tara, let's change the game! #ILoveMyJob. Minsan, napapatanong ako. Susubukan ko yun? Parang hindi kaya ng kaluluwa ko. Pwede pa bang mag-backout, guys? Pwede pa po bang mag-backout? Pwede pa mag-backout, kuya? Sige, huwag muna ako. Okay lang. Oh my God. Di lang kilala ang Bukidnon for its sprawling banana plantation and relaxing views. Dahil dinarayo rin ito ng adrenaline junkies, nakakaibang thrill ang hanap. Sa Dahilayan Adventure Park, sky is the limit sa dami ng extreme rides na pwedeng subukan, mapabata man o matanda. First up, ang pagbagsak from a 120 feet drop zone. Nakakatakot. Ayun po, nakataas. Buti pa sila magkahawak ng kamay habang gagawin to. Buti sila na.
Kahit marami na tayo sinubukan, hindi pa rin naaalis yung fear of heights natin. No more waiting game. Itodo na natin ang laglagan, Extreme Adventure. Nakakaba sa una, lalong-lalo na hinahanga tayo kasi nakikita mo yung height. Suspended ka doon, mid-air. Tapos ang trick dito, kung maghihila ng sarili mo para bumaba ka. So kailangan dito medyo madali kang mag-let go. Let's change the game and try drop zone! Let's go! Yeah! Woo! Let's go, baby! Let's go! Oh, magna 90 degrees ka ganyan, tapos okay na. Swing mo, yan, para ka na nagga-glide. Sobrang saya. Bitin kayo, no? Try naman nating ma-fall sa 8-story platform ng Sky Tower base jump. 80 feet high na tower, tatalo na natin siya. Sabi nila, karamihan daw mas natatakot dito kesa sa drop zone. Tingnan natin kung kakayanin natin. Cell tower ang launching area ng base jump. Ito na, akitin na po natin ang tower na pinakamataas na para-jump sa Pilipinas. Okay, napakarami naman pong steps dito. Hindi ba tayo tumatalon? Pagod na ako. This is the moment of truth. Ito, ayoko tumingin sa baba. Kasi mas kakabahan ka. Hindi, kinakabahan talaga tayo. Kasi nakikita na natin, wala tayong hahawakan, tatalon lang tayo. Ah! Ang hirap, pare. It's now or never. Let's change the game and freaking try. Game na? Try. Okay. Let's freaking try. Base jump! Let's go! Hey! Oh! Hey! Oh! Overall, great experience, lalong-lalo na dapat itong subukan ng mga thrill seekers talaga, tsaka yung mga gustong ma-overcome yung takot nila. Kung naghahanap ka ng dahilan para pumunta dito sa Dahilayan Adventure Park, eto na yon. Must try lahat ng activities nila, lalong-lalo na ang mga pinakabago nilang offerings. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Tuloy-tuloy ang paghatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga lubhang apektado ng El Nino. Ang atin namang tinunguhan, yung mga magsasaka sa Tobias Fournier sa Antique. Dahil natuyot na ang ilog na pinagkukunan ng tubig sa irigasyon, nagkabitak-bitak na ang malawak na sakahang ito sa bayan ng Tobias Fournier sa Antique. Kaya ang magsasakang si Ronelyn halos manlumo. Dahil wala nang kita, baon pa siya sa utang. Masakit na lugi ang puhunan. Tapos maghahanap ka uli ng pangpuhunan sa susunod na taniman. Tapos may pinagpaaral ka pa ng mga anak. Siyempre, uutang ka uli. Si Salvacion naman, 50% ng kanyang maisan ang inatake ng mga uod o fall armyworms. Dati may dyan rin pero hindi masyado. Pero ngayon, grabe ma'am, as in, yung uod talaga 100% kakainin niyang dahon. Peste kasi dati maraming makakain yan dahil may mga damo sa paligid. Pero ngayon, wala nang damo kahit mga pasture areas. Ngayon, nag-transfer na kung anong crop yung existing. Andon sila nag-transfer. So yung mais natin napiktuhan. Pati ng GMA Kapuso Foundation, ang mabigat na problema ang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, nagatid tayo ng food packs sa 6,000 individual sa probinsya ng Antique. Maraming salamat sa GMA Kapuso. Hindi niyo kami nakalilimutan ng mga magsasaka ng Antique. Nagbigay rin tayo ng mga gamot at hygiene kits sa kanilang Rural Health Unit. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Mga kapuso, hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa yung low pressure area na namataan po kahapon.
nananatili pa rin yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at sabi ng Pag-asa, hindi na umaabot sa Mindanao ang trough o yung extension nito. Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang iiral at magdadala ng maalinsangang panahon ngayong weekend. Sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng umabot hanggang 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City at Dumangas, Iloilo. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot yan sa 40 at 41 degrees Celsius. Pero kahit mainit, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Mindanao ay uulanin bukas. Heavy to intense rain sa maraming lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posibleng maulit yan sa linggo ng hapon pero bahagya namang mababawasan ang mga lugar na uulanin. Sa Visayas, may chance rin ng ulan bukas sa Aklan at Leyte provinces. Posible rin ang ulan sa Central Visayas pagsapit ng linggo. Sa mga taga-Luzon, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Palawan. Magpapatuloy ang mainit na panahon sa Metro Manila pero magdala rin ng payong palangga sa init at posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. 2 days to go bago ang inaabangang pagsisimula ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sabik ng magpakitang gilas ang mga pambato ng San Sebastian College Recoletos at San Beda University. Mas matapang at mas palabang Lady Stags ang mapapanood, lalo kasunod ng bonding at training para patatagin ang kanilang samahan. Ibang San Beda naman ang ikinakasa ng Lady Red Spikers na talagang sineryoso ang pag-iensayo sa tulong ng bagong coach. Magbabalik aksyon na ang volleyball ng NCAA simula sa linggo, April 7 at mapapanood live sa GTV alas 12 ng tanghali. Mariing itinanggi ng isang taekwondo black belter na ipinabugbog ng kanilang coach ang naospital niyang kasparing. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, iginiit ng black belter na aksidente at hindi sadya ang nangyari sa sparring. Dagdag pa ng black belter, maingat ang laro niya sa sparring dahil sa iniindang injury. Matagal na rin daw ang yellow belter sa kanilang team at madalas din silang maipag-partner. Kaya ikinagulat daw niya ang mga akusasyong ibinato nito. Dumepensa na rin ang ina ng black belter. Magsasampa raw ang kanilang kampo ng kaso laban sa mga nag-akusa, nanira at naglabas ng litrato ng kanyang anak. Wala pong gano'n na sinabi si coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga. Hindi ko po in-expect yun na gano'n po yung sasabihin niya. Kasi alam niya, kilala na po namin ng isa't isa talaga. Actually po, parang matagal na po siya sa team, varsity po. Nagulat po ako na sinasabi niya na bago lang po siya. At sabi niya po na binubugbog daw po siya lagi. Ang ina naman ng yellow belter, pinauubayan na lang daw sa mga otoridad at kinaukulan ang interpretasyon ng sparring video. Pagkontrol sa pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ang pangunahing inaalala ng mga Pilipino ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa mga ipinakitang issue, pinapili ang mga respondent ng hanggang 3 isyung dapat agad aksyonan ng administrasyon. 70% ang pumili sa pagkontrol sa inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Halos singdami yan ng mga sumagot sa inflation bilang urgent national concern sa December 2023 survey. Kabilang din sa mga isinagot na urgent national concern ang pagtaas sa sweldo, paglaban sa katiwalian at korupsyon, paglikha ng mas maraming trabaho at pagbabawas sa kahirapan ng maraming Pilipino. Isinagawa po ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula March 6 hanggang 10 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Samantala, feeling blessed si Tom Rodriguez sa sunod-sunod na trabahong nakalinya para sa kanya. At bonus pa ang trending niyang Versace on the Floor song cover na ginawa ng somewhat sading parody ng netizens. Makichika kay Lars Santiago. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love your dress, but you won't need it anymore. Dahil sa di inaasahang pag-viral ng Versace on the Floor song cover,
na ginawan pa ng samut-saring cover ng ilang netizens. Let's just get so naked, baby. Pabirong sagot ni Tom Rodriguez sa mga nagsabing kaboses niya si Mickey Mouse. Oo nga, no? Oo nga, no? Wala, paano mag-delete? Wala, paano yung limi? Ma! As Mickey Mouse, Tito Lar, isa na ako sa mga natuwa kasi hindi ko talaga in-expect. Ano lang yun, parang pinapractice ko lang yung falsetto kasi wala ako nun. So parang I'm exploring new vocal placements. Pero ang reaction video na yan ni Tom, nasundan pa ng di lang isa. Okay naman lang. Feel na feel niya. So okay naman. O dalawa. Teka, kaso naririnig ko yung cover eh. Kundi 5 reaction video pa. Kaso guys, nakukulangan ako sa totoo lang, pero nakukulangan siya. My point yung sinabi nila, kaya I rode that wave. Nagkaroon ng interactions where I started reacting to that video, then reacting to that reaction to that video. Parang na-enjoy ko rin siya kasi clever nung mga comments ng iba ay nakakatuwa. Ang kanyang may husband's lover co-star na si Dennis Trillo, may nakakatawang version din. At sagot ng misis ni Dennis na si Jenny Lynn, dapat na bang ibahin ang password ng kanilang Wi-Fi? Bukod sa pagiging active na ulit sa social media, wala na raw mahihiling pa si Tom sa kanyang pagbabalik sa local showbiz. 3 malalaking projects ang kanyang sabay-sabay na ginagawa, kasama na ang bagong pelikula niyang Wag Mo Akong Iwan. Reunion project ito ni Tom at ng kapwa kapuso star na si Rian Ramos. Kanina nakapag-usap kami na mas matagal kasi nagkita kami nung nag-guest ako sa iOS, nag-hi hello lang, nangamusta lang ako and I had to leave na. Kaya kanina at least we had a chance to catch up. Yung parang pagka-komportable namin sa isa't isa, andun pa rin. Habang nagsushooting si Tom, hinaharap din niya ang pagbibida sa stage musical na Ibarra. Kasabay nito ang paghahanda ni Tom para sa bago niyang project sa GMA na ibang-iba raw sa mga role na nagampanan niya sa mga nagdaan niyang serye. I've never done action before and it's been a dream of mine. Kaya very, very happy ako, excited. Kasi martial arts and boxing has been a passion of mine in the past. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Araliano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.